Hello me! It's another day for me being a new mom. Lumabas lang ako saglit today para bumili sa tindahan. Naubusan nga si Rev ng diaper, kaya napasugod ako sa tindahan para bumili. Sakto naman dahil mamimili din ako ng gulay para sa pagkain ni Rev. At merong tindahan dito ng mga gulay sa amin. Medyo malayo nga itong lugar namin sa bayan, kaya naman merong maliit na talipapa dito malapit sa amin. Madalas dito rin kami namimili ng mga ulam namin dahil meron din silang mga karne maliban sa mga gulay. Pero dapat maaga kang pumunta para may maabutan ka. Itong time na to, medyo tanghali nga, kaya puro gulay na lang natira. Pero ayos lang naman dahil gulay lang naman talaga ang pakay ko sa pamimili ko dito. Namili nga lang ako ng sayote, carrots at kalabasa. Okay na yan. Pwede na yan. Thank you po. Hindi ko masyadong dinadamihan yung pagbili ng gulay para sa pagkain ni Rev. Para at least fresh lagi yung gulay na nakakain niya, di ba? And then may dadaanan din ako na naglalako ng saging, kaya bumili rin ako ng ilang piraso lang. Then yun, bumalik na rin ako sa bahay. Ngayon naman, samahan niyo ako na mag-prepare ng pagkain ni Rev. Binalatan ko lang yung kalabasa, yung carrots, at saka yung sayote na binili ko kanina. Hindi mawawala yung carrots dahil paborito ni Rev yan. Pero syempre, kailangan niya pa rin ng ibang nutrients. Kaya naman, I make sure na iba't ibang klaseng gulay ang kakainin niya. Sinusulit ko na ngayon na baby siya. Dahil for sure, pag lumaki-laki siya ng konti, magiging mapili na rin siya sa kakainin niya. Kasi ganun din naman ako before and yung mga ibang bata, hindi mahilig kumain ng gulay, diba? And habang nagpe-prepare nga ako, umiiyak na pala tong si Rev. Naiinip na kasi siya and feeling ko inaantok na siya. Pero before ko siya patulugin, pinaligo ko muna siya. This is actually 9 AM in the morning. Kaya naman hinahanap na niya yung nap time niya and yung bath time niya at the same time. Natulala na nga lang siya after niya maligo. Tapos yung pinatulog ko na siya after. Siyempre, tinuloy ko na yung pagpe-prepare ng pagkain ni Rev. Ito yung crucial moment kasi anytime pwedeng magising si Rev. And tanan! Gising na agad siya. Kasi nga, nap time lang, kaya naman mabilis lang siya magising. Energetic na ulit siya, parang hindi siya umiyak kanina, diba? Iniwan ko muna siya dyan sa walker niya para mag-prepare ulit ng pagkain ni Rev. Ito na nga yung mga gulay na pinrepare ko kanina. Iniwa ko lang yan to small cubes para mas madali siyang maluto. Hindi ko na ipapakita sa inyo pero pwede nyo pakuluan or pwede nyo ring i-steam itong mga gulay na to. And syempre, para ma-puree natin, kailangan natin ng blender. Kalabasa or squash are good sources of vitamin A, C, and B vitamins. They're high in antioxidants, rich in minerals such as potassium, magnesium, and manganese. They're also rich in fiber and water, making them both hydrating and good for the gut. Kinuha ko na rin yung saging na binili ko kanina. According to research, bananas are one of the healthiest fruits in the world because they are packed full of vitamins and minerals such as potassium, vitamin B6, vitamin A, vitamin B12, and vitamin C. It's also a good source of fiber, calcium, zinc, magnesium, and manganese. So it helps for babies to gain healthy weight. So if you want na medyo tumabata ba si baby, add banana sa kanyang food. Just a reminder na nakakatigas to ng puwet, kaya hinay-hinay lang rin sa pagpapakain ng saging kay baby. Lahat pala ng mga sumusobra ay nilalagay ko na sa lalagyan ni Rev. This will be his meal for his lunch. May sobra tayong kalabasa kanina and meron din tayong saging na natira, kaya tinabi ko na to para sa tanghalian ni Rev. Next is carrots. It has vitamin A, vitamin C, and vitamin B6. Carrots are also excellent sources of nutrients like potassium, antioxidants, calcium, magnesium, and phosphorus. Carrots provide a very good food option during the weaning period of the babies because they are creamy, sweetish, and bland enough not to irritate the baby's gut. It's okay to give carrots to babies every day because it contains fiber to aid digestion and it has essential nutrient to power the growth and development of baby's body. O diba, napakabusisi rin ng pagpapakain sa babies. It takes time, effort, and love sa pagpaprepare pa lang ng food nila. But it's really worth it. Tapos yung iba, papakainin yung baby mo nang hindi man lang nagpapaalam sa'yo. Hindi nila alam, may sinusunod kang diet plan for your babies. Kaya medyo nakaka-off lang yung mga ganong bagay, diba? Anyway, nag-prepare din pala ako ng sayote. It also offers fiber, vitamin A, calcium, copper, and iron. It protects heart, rich in antioxidants. It is high in folate, vitamin B9, while being low in calories and it's fat. Also a great food to introduce early to the babies. There you go. This is for 2 to 3 days. And nilagyan ko rin ng carrots yung tinabi natin kanina. Kaya pinakain ko na si Rev. Gusto niya yung combination ng kalabasa, carrots, and saging. Kaya naman hindi nagtagal. Naubos niya agad yung food niya.
Then, share ko na rin sa inyo yung kinain niya for his dinner. Nagmix ako ng sayote, carrots, and saging. Hopefully, makatulong tong video na to. Kung nasa stage ka na rin ng pagpe-prepare ng food para sa iyong baby, i-share mo rin to sa mga taong nakapaligid sa'yo para alam nila kung ano yung preparations na ginagawa natin para lang mapakain natin ng healthy food ang mga babies natin. At least, magiging aware sila na hindi lang tayo basta-basta nagpapasubo sa kanila ng kung ano-ano lang. Yun lang naman for today's video. Bye!